natin yung latest development ng nangyayari sa paligid natin. Ngayon, Kuya Dondon, bakit ano yung pinagkumpara mo sa importansya ng pagbabasa ng salita ng Diyos sa pakikinig o pagbabasa ng mga balita o panonood ng balita? Kung kayo po ay updated sa inyong mga status sa Facebook, sa inyong Instagram, at sa maraming pang iba, dapat din po updated din tayo sa ating buhay sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi dapat natin itong malaman na yun, happening in the world. Yes, pero ang tanong, updated ka ba sa happening sa'yo? Kung ano plano sa'yo ng Diyos araw-araw? When we read the Word of God, the Lord give us the information kung ano yung magiging direksyon natin for today. Kung araw-araw din tayong kumakain ng pagkain physical, dapat araw-araw din tayong kumakain ng salita ng Diyos o nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit nga pala ito mahalaga? Next slide please, Kuya Michael, Kuya Mark. Ito yung intro natin. God created everything by speaking of His Word in Genesis chapter 1. And through His Word, everything is spoken and brings life. Ibig sabihin, dahil nilikha ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng salita, ano yung sinabi ng Panginoon? When God said, God created, let there be light. When the Lord spoke, that brings life. And God created was good until the seventh day. And then the word of God lumalabas sa salita, every word na lumalabas sa kanyang bibig, nagkakaroon ng buhay. 'Di ba? 'Di ba? Sabi nga doon, let there be light, let the earth, blah 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 blah. Kasi mababasa po natin yan sa Genesis chapter 1. And let us make diba, yung man in our own image and likeness. Kasama dun tayo na nabigyan ng kanyang buhay sa pamamagitan ng salita. Ibig sabihin yun, when God created us, meron tayong buhay na galing sa kanyang salita. Ibig sabihin, connected tayo sa Diyos. Connected tayo sa kanyang salita. Ibig sabihin, pag hindi tayo nakikinig at hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, walang buhay. Naintindihan niyo po ba yun? Amen. Okay, get. Ngayon, next slide tayo. Next slide. Kuya Man. Ito yung mga verses natin. Babasahin to agad ni Kuya. Itong verses na to, babasahin to ni Kuya Mark, ni Ate Glo, at ni Kuya Angel. Kaya, tuloy-tuloy po yung basa natin, ha. Pagkatapos po ni Mark, si Ate Gloria, at si Kuya Angel. Ayan po yung tatlong verse. Okay, go Kuya Mark. Matthew 4, verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God. Okay, next slide, Mami Glo. Next slide, Kuya Mark. Mami Glo, unmute. Nandiyan pa ba si Ate Glo? Yes, I'm here. Okay. Okay, go. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. All scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness. So that the man or woman of God may be fully capable, equipped for every good work. Okay, Kuya Angel, next slide. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will achieve success. Okay, ngayon, balik tayo doon sa tatlong verses na yan. Yung Matthew 4:4. Balik tayo. Ngayon,
O bakit kailangan natin ng bakit important sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Ano yung point number 1? Man shall not live by bread alone. Nasusulat, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, sa pandesal, sa ensamada, at sa hopya, kundi sa salita tayo, sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ayun pala yun. Kaya pala importansya magbasa. Get? Klaro? Amen. Yun. Number 2, bakit kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos araw-araw? Important na pagbabasa. Sabi dito, lahat ng scripture ay in-inspire ng Panginoon. At ito'y nagkakaroon dito ng Turo. ng benepisya, yung Pagtuturo. kabutihan. Ano yung kabutihan na to? Para tayo turuan, para tayo itama, para tayo i-correct at maging natin pagsasanay ito sa ating katwiran. Because minsan, pag nagbabasa din tayo ng salita ng Diyos, dito rin tayo nare-review. Ay, pag sinabi ng Lord magpatawad at hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Lord sa langit. Kailangan magpatawad. Kasi bakit tayo magpapatawad? Kasi para tayo paghaharap tayo sa Panginoon, wala tayong bagahe. Hihingi ka nga ng tawad sa Lord. Lord, patawarin mo ako sa kasalanan na gawa ko. Pero hindi mo naman mapatawad yung kapitbahay mo na hindi na ninakawan ka or hindi ka pinautang or what. Ibig sabihin, may kasalanan ka pa rin yun. Get mo yun? Saka sabi nga dito, all scripture is God's breath. Kumbaga, yung both Old Testament and the New Testament ay magkatuwang at they are connected. Kasi meron po mga katuruan na naniniwala lang sila sa ganito portion ng salita ng Diyos. Yung iba naman, ito lang pinaniniwalaan. Kung naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay mula Old Testament at yung New Testament ay kinasiyan ng salita ng Diyos, huwag kang mamimili na ito lang yung portion mo na pinaniniwalaan mo, pero isang portion sa Bible hindi mo pinaniniwalaan. Ibig sabihin ba yun, sinungaling ang Diyos? Katas ka sa kabilang parte ng pinaniniwalaan mo, tama ang Diyos. O yung creed, doon pa lang, nagkakaroon na tayo ng problema. Pero sabi nga dito, ang importansya natin ng pagbabasa ng salita ng to understand more. Kumaga, may mali pala akong paniniwala. Ito pala yung maling gawain ko. Di mamumuhay ako na matuwid. Kumaga, yan yung pinakamanual ng buhay natin. At syempre, sa lahat tayo, bakit natin kailangan magkaroon ng training, ng teaching, ng rebuking, ng correction, at ng training for righteousness so that we can fully capable. Kumaga, fully capable. Ibig sabihin, the more the more nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, mas lalo tayong nagiging alert o aware na mali yun kasi sinasabi yun salita ng Diyos. Minsan nga, kahit alam na natin, pasaway di ba? Pasaway pa nga tayo. For example, gagawin natin, bawal tumawid, nakamamatay. Di gawin natin, sige, tumawid ka kung gusto mong mamatay. Di ba? Ganun lang yun. Kung pasaway ka, edi balik na rin natin. Kung gusto mo mamatay, tumawid ka. Hindi kung gusto mo. Ngayon, kung alam naman natin na ang salita ng Diyos ay ito yung sinasabi niya for our own good, kung pasaway ka, edi ganun yung mangyayari. Kaya ito yung Bible na ito, yun ang important. To give us a guideline, to give us a perimeter, not to control us, but to give us a security to protect us from harm. Yun. Kaya minsan tinatama, mali ang ugali mo, mali yung ganito mo, dapat ganito. Ganyan, kasi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, we pray for the wisdom. And then kung meron man kaya nga, I encourage you na magbasa tayo kaya meron nangangatwiran nagbabasa ako madalang. Okay dayo, kesa hindi. Pero sabi nga sa Joshua 1:8, Kuya Mark, Joshua 1:8, sabi dito, the book of the law is the Bible. Shall not depart from your mouth. Wag mong ialista sa inyong bibig. Kung lagi ito nakasabak sa bunganga mo kung gagawin
Kung gagawin natin yung tuloy, gawin mo to, pag nilaya mo to, araw at gabi. Ibig sabihin, paano yun madalang? May problema. Bakit araw at gabi at araw? Para ikaw ay masiyasat mo, para mapag-ingatan mo na mamuhay kung tama yung ginagalawan natin. Bakit pag tama ginagalawan natin, magiging prosperous tayo? Ano ba yun? Ibig sabihin, magbabasa ako ng salita ng Diyos, magiging matagumpay na ako. Yes, kahit nagtatrabaho ka, hindi exempted na hindi ka magbasa ng salita. Because the way you treated others, you treat yourself the way na para mapaunlad ang pakikitungo mo sa tao. Diba? Yan yung guidelines natin, kaya lagi tayong nagbabasa. Kung madalas tayo makinig ng mga balita mula umaga hanggang gabi, dapat nagbabasa rin tayo kahit twice. Yun na yun eh. Sabi dito, you shall meditate it day and night. Bakit? So that you may careful to do, para talagang masiyasat nyo kung ano yung dapat gawin, kung ano yung nakasulat. Talagang hinihimay-himay natin. Bakit hinihimay-himay natin? Para yung ating pamamaraan ng paglakad sa ating pamumuhay dito sa daigdig ay maging matagumpay at maging mapag-unlad sa lahat ng ating gagawin. Malinaw ba yon? Amen. Ayun. So, anong gagawin na natin ngayon? Pagbulay-bulayan. Ano yung bubulay-bulayan? Pero anong gagawin pa natin? Yung sumagot ng madalang. So, ano gagawin na natin? Madalas. Babasa na madalas. Amen. Kaya, no exemption to the rule. Kasi busy ako eh. Hindi ba pwede yun? Kahit sabihin na natin yung, hindi ko po nire-required kung gaano po kayo kahaba magbasa. Sa inyo na po yun. Basta nakapagbasa po kayo araw at gabi. Basta hindi po lumagpas ang buong maghapon na hindi kayo nakapagbasa. Yan, kung sino man po yung kang hindi nagsabi ng madalang, aayusin na natin. Huli kayo pero hindi kulong. Diba? Huli tayo pero hindi kulong. Pero yun nga. At saka mas madali na yun, kasi sa lahat ng mga applications na ngayon, huli tayo pwede magamit na kahit hindi ka magbasa mismo, may audio Bible ngayon eh. Yes. So, yun. Yung audio Bible, madali ngayon. Para isalpak mo na sa tenga mo yung ang AirPods mo. Pwede ka na makinig ng mga salita ng Diyos. Unlike before, nung panahon ng mga Israelita, nung unang araw ng panahon ng Joshua, ang kanilang mga scriptures ay written sa scrolls, di ba? Talagang mahirap mag-compile at magbasa. Kaya sa panahon natin ngayon, yung mga gadgets tayo na easy to use para sa mga biblical passages. Actually, kuya, ito nga yung sinasabi natin, di ba? Yung sinasabi nyo po, wala pang gadget nire-required na. Di ba? Day and night, meditated day and night. Kasi ang nagbibigay ng katuruan yung mga saserdote during sa panahon ni Joshua. They are required to teach it literally, verbally. Ngayon po, hindi na, meron na tayong apps, di ba? Kaya noon pa mga nire-required na talaga, prerequisite na talaga. We are not exempted. Even they are not living in the Old Testament. They are living in the Old Testament. They are required, especially they are the first fruit. Ano pa ba tayo? Ilang generation na tayo, di ba? Kaya ito po, ngayon pong marami kaya ang advice ko po sa inyo, pumili po kayo ng mas nakakaintindi kayo na Bible, kung marunong kayo mag-Tagalog, kung gusto niyo marunong magbasa sa Tagalog tayo magbabasa. Kung gusto niyo po sa English po tayo magbabasa. Ngayon, bahala na po kayo kung ano pong translation po ng Bible, kasi kayo po yung makikinabang doon. Pwede nyo rin po kami tanungin kung ano po yung mas gusto nyong basahin. Basta yung sinasabi dito, yung key verses natin, hindi tayo nabubuhay sa pamamagitan
ng Spanish bread. Nabubuhay din tayo sa salita ng Diyos. At syempre, pag lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kino-correct tayo. Yan. Minsan naman, ang iba ginagawa naman, ang iba idea, nakikinig ng preaching eh. Sa mga online, pwede rin po yun. Kung medyo malabo-labo na po yung mata nyo at matalis naman ang tenga nyo, ay di mag-audio, makinig po kayo ng audio Bible. Yung audio, yung Bible mismo, yung audio Bible, yung sinasalita yung salita ng Diyos, ginagamit po yun sa mga visually impaired. Usually naman kayo, hindi naman po kayo visually impaired. Ano po, kung gusto niyo pong kung medyo malabo-labo na po yung ating paningin, audio Bible po tayo, or kaya makinig po kayo ng mga topical na sermon. And then, saliksikin nyo yung mga binabanggit na verse. Yan, para tama ba ito yung meron tama ka ba itong verse? wisdom ka, sa may spirit discernment ka, malalaman mo kung anong katotohanan. Kasi may mga Bible na translated sa tailored fit sa isang, kunyari sa isang samaan. Hindi ko po gano'n kayo marinig, kuya. Kasi may mga Bible na translated siya according naman doon sa gusto ng mga religious group. Kunyari, isang grupo ng isang reliyon, meron silang gusto Kuya, baguhin. kuya, pinag-uusapan natin dito yung Bible itself, regardless of the religion you are belonging. We are not promoting the groups. We are promoting the Bible. Yun po yung konteksto natin. Baka po kasi malayo tayo, kuya eh. Kaya gusto ko lang po kayong spirit of guidance, meron kang wisdom, balik ka nga sa pagbasa mo. Kasi kung hindi ka nga guided, baka mawala ka sa pagbabasa mo. Kuya Jan, hayaan po muna natin matapos si Brother Don sa kanyang preaching bago tayo mag-sharing. Salamat po. Okay. Nagiget niyo po ako, naintindihan niyo po ako, kasi we are not promoting the meron kasi kayo na yung nagbanggit niyan. Ako very careful ako kasi baka meron po tayo mga part dito ng group na merong nasa ganun pang klase ng panig. Ayoko pong makasagasa. Ang gusto ko lang naman po is maging lang tayo, general po ang principles natin. Kung meron po tayong meron kasi mga Bible translation na na sinasabi dito. Ang Holy Spirit daw ay puwersa lang. Hindi na ako magbabanggit ng ng reliyon. Ang Holy Spirit daw ay puwersa lang. Ang Holy Spirit ay hindi daw Diyos at hindi daw yung persona. Pero kung babasahin mo sa John 16 and 17, the Holy Spirit, He will tell you all the truth and He will speak you the truth. And I will send you the Comforter. Pag sinabing Comforter, person yun. And He will speak the truth. Pag sinabing He or She, person yun. So ano ibig sabihin yun? Doon, magiging matalino tayo sa technical writing. She or mga person o mga locational lugar, pag sinabing he or she, hindi yan puwersa. Hindi yan lang, kuryente lang, or hindi siya Kumaga, that is the reason why we need to study the Word of God based on sa understanding natin. Kaya nga tayo nag-undergo ng training. Kaya nga, ito nga pong ginagawa natin is a general training. So that, kaya nga, sinasabi ko po sa inyo, the importance of to study the Word of God. Dahil yung sinasabi naman po ni Kuya Jan, tama din yun. Kaso lang, para hindi po tayo malayo sa context, pag-usapan na lang po natin yan, yung sinasabi ni Kuya Jan, sa loob ng breakout room. Klaro po ba tayo para tuloy-tuloy po yung natin, yung pakikipag-discussion po natin. Klaro po ba? Understand? Yes, Kuya Don. Continue po. Okay, ngayon, klaro na ba yung Matthew 4:4, yung rason, yung key verses na, yung Matthew 4:4, yung 2 Timothy chapter 16, 17, and Joshua 1:8? Yes. Klaro. Parang isa lang kausap ko Ilan kayo dito? 16 tayo dito. Sabay-sabay tayo, klaro ba?
Loud and clear. Klaro. Yun, kala ko tulog kayo eh. Yun. O ngayon, next Gising na gising. Sige po, go Kuya Joshua tuloy. Kuya Mike. Next list tayo. Okay, bakit 'di ba? Ang ibig sabihin nito, God remind us that all things created by God through Christ. Ibig sabihin nito, in John 1:1, God, 'di ba in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, when God created the universe in Genesis chapter 1, nandoon na si Jesus. Kumbaga, ang salita mismo ay si Jesus. Bagamat ang form nun ay si Abba Father, hindi pa pinapakita doon si Jesus, pero yung salita mismo si Jesus. Because ito yung sinabi in the beginning, since the creation of the world, and the Word was with God, and the Word was God. Klaro yun. And then ano pa yung nakasabi dito? Diba? Sabi dito, and everything, lahat sabi dito, diba? The earth is the Lord and everything in it, because God created through His Word. When God created the world through His Word, pag-aari niya lahat because nagsimula sa Kanyang salita. Klaro ba yun? Clear. Everything belongs to Him because siya yung lumika sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya yun importante. Diba? Diba? When God speaks, there is life. Pag hindi mo sinunod, there is death. Klaro? Then Klaro. Okay, next slide, Kuya Marky. Sabi pa dito is heaven and earth shall pass away, di ba? Will pass away, but God's word is forever, di ba? Di ba? Sabi dito, heaven and earth shall pass away, but God's word will remain forever because God is eternal. Yan ang kanyang attributes. Mawala man ang lahat ng bagay dito sa mundo, si Jesus ay mananatili. Ngayon, kung gusto mo manatili ka kay Jesus. Dahil ang salita niya ay eternal at siya mismo ay eternal. Di ba? Kaya kung gusto mong manatili tayo na kumapit sa salita ng Diyos. At paniwalaan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At diba? Kaya nga, we need to study word daily. And then, ang Panginoon, kung nagpakilala ang Panginoon sa iyo noon na ganito siya, pag binasa mo ulit ang salita ng Diyos, magpapakilala siya ang Panginoon ngayon kung ano yung nararanasan mo ngayon. Kung noon, faithful si God, ngayon, faithful pa rin si God. Paano ba yun, Kuya Don? Ako po ay nanirahan sa Bangbang Santa Cruz. Ang inuupahan ko pong bahay ay nasa halagang 2.5. At ako po ay lumipat dito sa San Andres. Ang halaga po ng bahay ko ay 6.5. Hindi po fix ang income ko. Nakapag-ipon-ipon naman po ako dahil nagmarunong naman po ako magtipid. Pero yung lumipat po ako, wala po siyang plano, pero alam ko ito yung galaw ng Panginoon. Sumunod ako, pero kinakabahan ako kasi lumaki yung expenses. Pero ang pinangahawakan ko doon dahil ang salita ng Diyos ay totoo at buhay ang Panginoon sa kanyang salita. Kung si Jesus faithful sa 2.5, ang Lord ay faithful din sa 6.5. Pwera pabudo yung kuryente ko. Ang estimated ko po, nagagastasin ko po monthly, wala pa po yung pagkain ko, nasa 10K. Saan ko po kukunin yun? Kayo na po bahala mag-isip. Pero sabi nga doon, kung patuloy natin pangahawakan ng salita ng Diyos, pero na tapat. Klaro? Amen. Klaro po ba? Clear? Okay. Number 3, Kuya. Sabi dito, Kuya Mark, pakibasa natin to, Kuya Mark, yung mahaba-haba yan eh. Okay, sige po. Without God's word, we are nothing. I am the true vine, and my Father is the vine dresser.
Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Remain in me, and I in you. Just as the branch cannot bear fruit of itself, but must remain in the vine, so neither can you unless you remain in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me, I in him bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is thrown away like a branch and dries up. They gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Praise God po. Okay. Diba? Ano dito, nagkaroon na ng analogy dito si Jesus Christ. Diba? Without God's word, we are nothing. Kuya Dodon, ano yung proven dito? I am the vine and you are the branches. Kumaga pinuprune ng Panginoon, ibig sabihin yung prune, nililinis, kino-correct, nire-review. Diba? Teaching, correcting, rebuking, train and righteousness. Saan connected yon? 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Bakit pinuprune o kino-correct so that bear much fruit? Yung mga ayaw magbasa ng salita ng Diyos, because we understand that Jesus is the Word and nawawala ng buhay. O, di ba? Kaya nga, di ba? Nagkakaroon ng ano, kaya kung gusto nating magkaroon ng buhay, because sabi nga dito, di ba? Jesus is the vine and we are the branches. Ngayon, pag nawala tayo sa branches, sa vine, di ba, alam niyo naman, nakakita na kayo ng puno, di ba? O, di ba, minsan, accidentally, nawawala yung sanga. Di ba, una, parang ang sigla-sigla niya pa, pero may buhay pa siya. Pero, pag tumagal na siya, natutuyot na siya, hanggang wala na siyang silbi. Ganun din tayo. Akala natin, pag hindi tayo nakakapagbasa ng sayo, okay lang. Pero, wala, later on, pag dumating na yung pagsubok sa'yo, parang wala ka ng buhay. So, wala ka na, hindi ka na nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Bakit kailangan natin makonect kay Jesus Christ? Sabi dito, because na kay Jesus yung buhay. Diba sabi nga sa John 14:6, diba, I am the way. Jesus is the vine. He is the one who connected us to the Father. Because He is the way, He is also the truth. When we study His word, Jesus Himself, He will tell you the truth, what is right and wrong. And because you know the truth, and it will bring you life. Kaya nga, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through Him. Kaya napakamali po ng isang maling katuruan na si Jesus ay tao lang at hindi siya Diyos. At mali rin pong katuruan na ang Holy Spirit ay puwersa lang. Ay siya ay hindi Diyos. Because He will speak you all the truth. Diba? He will speak in, He will tell you all the truth. Hindi po pwede na sabihin natin na itong portion ng Bible na to, paniniwala ako. Ito yung portion na to ng Bible na ito, hindi ko paniniwalaan. No. If we are truly believe what God is written, paniniwalaan natin yung both side ng New and Old Testament. Huwag tayong kung ano lang yung gusto natin. Dahil tinanggap tayo ng Panginoon ng buo. Binigay niya sa atin na buo, na walang binigay niya ang kanyang buhay na buo, na walang tinatangi. So, bakit tayo nagtatangi? Bakit gusto lang natin kainin yung salita ng Diyos na ito lang na gusto natin? Pero ayaw natin pag kinokorek tayo, pag kontrapelo yung pag kinokorek tayo sa isang part ng salita ng Diyos. Sana po wag tayo maging ganun. Sana hayaan natin na maging bukas ang ating puso sa lahat ng gustong baguhin sa atin ng Panginoon. Maaring hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos. Maaring
Kaya nga I will suggest and advise, pumili kayo ng pinakamainam na Bible translation na mauunawaan at maiintindihan nyo. Kung gusto nyo ng mga basic na daily bread, basahin nyo. Wala namang problema doon because they are And then kung medyo di kayo sigurado, di pwede nyo kaming tanungin dito sa PWD Fellowship kung tama yung pinakikinggan natin, tama ba yung turo. Kung sa tingin mo naman dahil sa turo natin ay medyo na napapakinggan mo ay maling turo na napapakinggan mo sa labas, kailangan siya sa atin mo. Ngayon, kung sa tingin mo na ito yung turo, na ito yung pinibigay sa'yo ng Panginoon through conviction, edi bibigyan ka naman ng Lord ng peace sa heart mo eh. Ako, hindi na, kumbaga, kami lang ay tagapaghanda ng salita ng Diyos. At hindi sa namin, hindi kami perfecto. Pero, willing kami na magpakorek. Kahit kung meron man po kami mga salita dito na hindi nyo naintindihan at sa tingin nyo medyo hindi nyo naunawaan, sa tingin nyo mali, can you PM me or PM us so that we can able to correct. Diba? Kaya part namin yun. At katungkulin din po ninyo. Kaya nga we are connected to one another because we are connected to study the word so that we both of us ay magkaroon ng buhay. So that we can, kaya nga, when we are connected to the God's Word, para whatever man na hilingin natin sa Diyos Ama, ay mag-grant tayo. Kasi, through His Word, we will know the will of God. Paano natin malalaman yung purpose ng buhay natin kung hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos? Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo kung ikaw mismo hindi mo alam ang salita ng Diyos? Kaya nga, ito, sa totoo lang, kung hindi ito kalooban ng Panginoon at hindi ito magtatagal lang ng 3 taon mahigit, itong PWD Fellowship. Nagsimula lang po kami sa 4, and then ilan na po ang regular na umaattend. Ilan kayo dito? 16. O minsan, sumasagad pa kami ng 20, hanggang 30 ang pinakamadami. Marami na rin po sa amin ng mga PWD ang napunta sa Lord. At kinuha at lumisan na. Marami po, si Ate Claire, si Tatay Dado, si Kuya Jacob, yan po yung pumunta na sa Lord. Pero ang maganda po dito, nabahagian natin sila ng salita ng Diyos. Kahit minsan po, hindi po namin sila nakita personal. Ganun din po kayo, hindi po namin kayo nakita personal. Hindi po tayo nag-meet personally. Some of the core group ay na-meet ko na po personally, si Lance, si Michael, si Mark. Kaya yun po yung gusto kong sabihin po sa inyo. Kuya Mark, ano nangyari? Asan yung PowerPoint natin? Ayan po. Okay. Yun. Ganun po yung pangyayari. Naintindihan nyo po? Kaya ito po, hindi ko po alam kung kailan tayo mag-meet, pero ang salita ng Diyos, nami-meet yung mga pangangailangan nyo. Nami-meet po ng Lord yung pangangailangan nyo through His Word. Kaya sikapin po natin na na magbasa po ng salita ng Diyos. Araw-araw. Basta wag po tayong papalya araw-araw. Kung nasanay na kayo kumain ng tanghalian, ng hapunan ng 1 beses, sa salita ng Diyos, dalasan nyo po. Yun po. And then, ano po yung pang-4, Kuya Mark? Ngayon, when we study the Word of God, sabi dito, the Word of God transform us. Paano natatransform tayo? Sabi dito, therefore, if anyone in Christ, this person is a new creation. The old thing pass away. Behold, the new things come. Sino ba ang nakikinig dito ng salita ng Diyos na hindi binago? Diba lahat tayo binabago? At patuloy na binabago? O bakit kayo naririto ngayon? Kasi, alam nyo, ang salita ng Diyos nagbabago ng buhay.
Imposible naman kayo mismo, hindi kayo binago. Kayo na po makakapagsalita niyan. Kayo na po, by your own mouth, kayo na po magsasabi niyan. Kaya ako nagbabasa ng salita, kahit madalang. Kasi alam ko, kailangan ko ng salita ng Diyos. Kasi gusto kong mabago. Tama, di ba? Imposible naman na nandito kayo nga sa PWD Fellowship para hindi lang kayo matuto, kundi magbago. Amen. Di ba? Kaya ito po tayo, we are here to study the Word of God based on the Matthew 4:4, 2 Timothy 3:16 to 17, and Joshua 1:8. Kaya medyo sasabihin na natin, sana as long as we can, wag po natin sasabihin madalang. Paminsan-minsan. Kayo po ang lugi doon. Kayo rin po ang makikinabang doon kung madalas, di ba? Kaya ano yung apat na benefits na natin, kuya? Yung apat na na benefits natin. Bakit kailangan natin malaman yung God's reminder, yung 4 benefits? Ang unang-una is to transform us. Number 3, yan po yung number 4. We can do nothing without Christ. Diba? Yan yung natin. And then, kumbaga, God created everything. Diba? God created everything. Heaven and earth shall pass away, but the word of God still remains. Siyempre, when God created everything, in Genesis chapter 1, siya mismo ang salita ng Diyos. All things created through Christ. Kaya yun po. Ngayon, ito yung conclusion natin, mga kapatid. Now, na-realize na natin na hindi tayo mabubuhay ng salita ng Diyos. Similarly, kung paano tayo kumain ng araw-araw nating pagkain, kahit biskwit man yan o basta kumakain tayo, for our